Paulit-ulit kong binalikan ang 10 minutong iyon. Marahil ay kaya ko na itong bikasin habang natutulog ako. Frame by frame. Parang isang pelikula na ayaw ko nang panurin ulit. 10 minuto. Iyon lang ang kinailangan para mabasag ang 19 na taon ng kasal. Doon mismo sa parking lot ng isang grocery store. Sa ilalim na, ilawang fluorescent at amoy nga inihaw na manok. Hindi ko pa alam noon. Nakatayo ako sa counter na iyon. Hawak ang card ko. Akala ko bumibili lang ako ng grocery. Hindi ko alam na may isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Tonyo ang magbibigay sa akin ng katotohanan. Nagsimula ito tulad ng ordinaryong Sabado. May routine kami ni Eric na ginawa namin sa loob ng maraming taon. Kape muna. Tapos sa farmer's market kung maganda ang panahon. Tapos ang malaking pamimili sa pamilihan sa tabing ilog sa Kalye Acacia. Yung maluwag ang pasilyo at amoy cinnamon lagi ang panaderya. Ginagawa na namin ito bago pa kami bumiling bahay. Ang 19 na taon ng kasal ay naktuturo sa iyong haritmo. At ang sa amin ay laging pakiramdam ay matatag. Comfortable. Dati kong sinasabi sa kapatid ko na hindi kami ang tipong mag-asawa na may matinding passion. Pero kami ang uri na nagtutulungan. Maasahan. Matatag. Nang umagang iyon, suot niya ang kulay abong Henley niya. Iyong binili ko sa kanya para sa karawan niya 2 taon na ang nakakaraan. At hinalikan niya ang nuko sa pasilyo nga sereal tulad ng dati. Isang maliit na ugali na naging automatiko. Halos hindi ko na napapansin. Puno namin ang cart tulad ni dati. Sinasadya niyang kumuhang maling brand ng kape para lang mapatawa ako. Habang ako naman ay nagpapataas ng kilay at inilalagay ang tamang brand. Karaniwan lang. Ordinaryo. Ang uri ni Sabado na nakakalimutan mo kapag tapos na. Nakapila kami sa checkout bandang alas 11:00 ng umaga. Naalala ko dahil nagsisimula ng dumami ang tao sa tindahan. Nga pamilyang nagtutulak ng cart na may mga pasaway na paslit at isang matandang mag-asawa sa unahan namin. Mahinang nagtatalo tungkol sa maupon. Hinawakan ni Eric ang siko ko at lumapit. Lalabas lang ako. Sabi niya, 10 minuto. Kailangan kong sagutin ang tawag. Magulo ang account ng mga Whitmore. Tumango ako. Hindi ito bago. Si Eric ay isang financial consultant. At mas madalas ang tawag tuwing Sabado at Linggo kaysa sa gusto naming dalawa. Sinabi ko sa kanya na umalis na siya. Nakaya ko na ang lahat. At nginisiyan niya akong ganong kagang. Mainit nang ngiti na nakatulong sa akin sa pakawalang trabaho. Sa sakit ngang nanay ko. At sa bawat mahirap na taon sa pagitan. At naglakad siya patungo sa labasan. Tinapos ko ang paglalagayng mag-grocery sa belt. Nagbayad. At ako na mismo ang nagbalot ng lahat habang naghihintay dahil ganun ang ginagawa mo. Pinapabayaan mong abala ang iyong mga kamay. Lumipas ang 5 minuto. Pagkatapos ay 10. Sinuri ko ang telepono ko. Walang text. Tumayo ako malapit sa mga pintuan ng labasan. Na may 2 punong plastic bag na nakasabit sa bawat braso. Tinitignan ang parking lot para sa kanya. Para sa aming navy blue na adventurer. Para sa kahit ano, pagkaraan ng 15 minuto. Naramdaman ko ang unang bahagyang pangamba, maliit at walang kabuluhan. Ang uri na pinipilit mong mawala. Siguro mas malayo lang ang park niya. Siguro nasa telepono pa rin siya. Naglalakad-lakad. Halos lumabas ako para hanapin siya. Doon ako nakita ni Mang Tonyo. Siya ay marahil 60 anyos. May pilak na buhok. Suot ang berdeng vest ng tindahan na may laminated badge na nakasulat. Mang Tonyo. 23 taon. Nakita ko na siya dati na naglalagay na mga paninda sa shelf. Laking mahalang. Laging dahan-dahan at maingat sa mga matatandang. Customer na nangangailangan ng tulong sa pag-abot ng mga bagay. Lumapit siya sa akin na may ekspresyon na hindi ko agad may paliwanag noon.
Hindi eksaktong pagmamadali. Isang bagay na mas maingat kaysa run. Isang bagay na tila inensayo niya ang sasabihin. Umalibadbad ng lalamunan, ma'am. Tahimik niyang sabi. Sumulyap sa akin. Patungo sa mga register na tila ayaw niyang may marinig pa. Sa tingin ko, dapat sumama kayo sa akin. Medyo natawa ako. Nalilito. May problema ba sa card ko? Hindi niya sinagot iyon. Ikinumpas lang niya ang kanyang kamay patungo sa isang pasilyo malapit sa pharmacy counter. Isang pinto na may markang para sa empleyado lamang. At may isang bagay sa kanyang mukha na nagpatigil sa tawa ko. Sumunod ako sa kanya. Nakasabit pa rin ang madala kong bag sa aking mabraso. Naalala ko ang detalyang iyon. Kung gaano ako katawa-tawa sigurong tingnan habang papasok sa isang security office ng supermarket. Hawak pa rin ang dalawang plastic bag ng grocery na parang magde-deliver lang ako. Maliit ang office. Magulo. Isang dingding ng monitor na kumikislap nga, itim at puting footage mula sa iba't ibang sulok ngang tindahan. Umupo si Mang Tonyo sa desk at binuksan ang isang recording. Gumagalaw ang kanyang madaliri ng may kagalingan ng isang taong nakagawa na nito dati. Ng isang taong kailangang magpakita ng footage sa mga tao dati. Hindi niya agad ipinaliwanag. Pinindot lang niya ang play. At naroon si Eric. Hindi sa labas. Hindi sa parking lot na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa Whitmore account. Nasa isang likod na pasilyo siya malapit sa loading dock. Iyong hindi dapat gamitin ng mga customer. Nakatayo malapit sa isang babae na hindi ko kilala. May madilim na blonde na buhok. Marahil nasa kalagitnaan ng 40. Nakasuot ng blazer na mas angkop sa isang office kaysa sa pamimili ng grocery sa Sabado. Hindi sila nagahawakan. Walang malaswa sa footage. Walang may tuturo ko at tatawaging patunay ngang anumang partikular. Ngunit may pagkapamilyar sa paraan ng kanilang paktayo. Sa kung paano sandaling lumapag ang kamay niya sa braso ni Eric bago bumitaw. Sa kung paano ikiniling ni Eric ang kanyang ulo patungo sa kanya. Na parang nakaroon na silang ganitong pag-usap ng daan-daang beses. Hindi ito ang unang pagkakataon. Sabi ni Mang Tonyo. Nang hindi masama ang tono. Nakita ko na siya roon ng ilang beses sa nakalipas na ilang buwan. Hindi ako sigurado kung dapat akong magsalita. Angunit ang aking asawa. Pumanaw siya ilang taon na ang nakakaraan at palagi kong hiniling na may naksabi sana. Sa kanyang gabagay ng mas maaga kaysa huli. Kaya. Nakibit balikat siya na tila may. Kapalit ang paliwanag. Naisip kong gusto mong malaman. Pinasalamatan ko siya. Hindi ko maalala kung ano eksaktong sinabi ko. Isang bagay na magalang. Isang bagay na automatiko. Ang uring tugon na ibinibigay ngayong bibig kapag hindi pa nahahabol ng iyong isip. Lumabas ako ulit sa tindahan. Dumaan sa marehister patungo sa parking lot. At naroon si Eric na nakasandal sa adventurer na nakalagay ang telepono sa bulsa niya. Nakangiti na parang walang problema sa mundo. Pasensya na? Ang tagal. Niya. Bangungo talaga ang mga Whitmore. Kinuha niya ang mga bag sa aking mga kamay. At humalik sa pisngi ko. Ngumiti ako. Wala akong sinabi. Ang biyahe pauwi ay tahimik tulad ngang dati. Nag-usap si Eric tungkol sa sitwasyon ng buwis ng isang kliyent. Habang ako naman ay tumatango sa tamang sandali. Walang anumang sa mukha ko ang nagpahiwating ng kahit ano. 19 na taon nang kasal at lumabas na mas magaling pala ako magtago ng magabagay kaysa sa inakala ko. O marahil kailangan ko lang oras. Oras para maintindihan kung ano talaga ang nakita ko. Oras para magpasya kung ano ang gagawin ko rito. Nang gabing iyon pagkatapos ng hapunan. Pagkatapos ngang, aming karaniwang rutin ng pahugas ngang, pinggan at balita at pagbabasa sa kama. May napansin ako na hindi ko pa nakita. Sa loop ngang, 19 na taon naming makasama. Inabot ni Eric ang kanyang telepono. Inilagay ng nakabaliktad. At isiniksik sa ilalim ngang, kanyang unan bago siya nakatulog.
Humiga ako sa dilim sa tabi niya ng matagal. Nakatingin sa kisame. Nakikinig sa kanyang pahinga. Hindi ko siya kinompronta. Gusto kong maging tapat tungkol doon dahil alam kong may mga tao na gagawin iyon. May mga babae na gigisingin siya kinagabihan na iyon at hihingi na sagot. Magpapalitan naga akusasyon sa buong kwarto na parang mga kutsilyo. Hindi iyon ang pagkatao ko. Ako ang uringeng tao na kailangan ang buong larawan bago ako gumawa ng hakbang. At nang gabing iyon ngang Sabado, nakahiga sa tabi ng isang lalaki na akala ko, ay, kilala ko ng lubusan. Naintindihan ko na bahagi lamang ng isang, mas malaking bagay ang nakita ko. Kaya nakpasya akong maghintay. Manood. Matuto. Kinaumagahan. Bumili akong isang maliit na kuwaderno. Ang karaniwang uri. Na may itim na cover. At sinimulan kong isulat ang mga bagay. Kakaiba ang pakiramdam sa simula. Halos parang niloloko ko siya sa pamamagitan lamang ng pagbibigay pansin. Ngunit sinabi ko sa sarili ko na nangangalap. Lamang ako ng gafex tulad ng itinuro mismo ni Eric sa akin nung nagtatalo kami tungkol sa finances sa simula ng aming kasal. Huwag mag-react ng emosyonal. Dati niyang sinasabi. Tingnan ang mga numero. Tingnan ang pattern. Kaya iyon ang ginawa ko. Hinahanap ko ang pattern, ngapit sa oras. Ang mga dahilan na ibinibigay niya sa pagiging huli o hindi maabot. Isinulat ko ang lahat ng iyon sa notebook na iyon na nakatago sa loop ng drawer ng aking nightstand sa ilalim ng isang tumpo ng lumang magasin. Bawat client meeting na nagtatagal. Bawat tawag sa telepono na sinasagot niya sa likod ni porch na nakasara ang pinto. Bawat huwebes na gabi. Umuwi siya na bahagyang amoy ngang isang kainan na hindi ko kilala. Na sinasabing isang business lunch na humaba hanggang hapon. Sa loob ngang 1.5 linggo. Naging hindi na matatawaran ang pattern. Bawat huwebes. Nang walang mintis. Bawat ikalawang Martes. Tulad ng orasan. Laking nakatali sa isang malabong panghalan na kliyent na hindi ko kailanman matukoy. Whitmore. Pagkatapos ay Sanderson. Pagkatapos ay isang kumpanya na tinatawag na Ashford Group na hindi ko pa naririnig na binanggit niya noon. Nang buwan na iyon. Naksimula kong mapaktonto na ang ito ay hindi kusang madahilan. Naka-schedule ang mga ito. Inensayo. Ang isang lalaki ay hindi aksidenteng nakakaroon ng paulit-ulit na 2 beses sa isang linggong pattern ng pagkawala, maliban kung may sinasadya siyang pinoprotektahan. Isang Marte. Sinabi ko kay Eric na may client dinner ako. Isang kasinungalingan. Ang una kong totoong kasinungalingan sa kanya sa loob ng 19 na taon. At lumabas ito sa aking bibig ng mas madali kaysa sa inaasahan ko. Sa halip, nagmaneo ako sa maliit na business plaza malapit sa Route 9. Iyong nabanggit niya ng dumaan na lokasyon kanyang Ashford Group meeting. Nagpark ako sa kabilang kalye sa anino ng awning ng isang dry cleaner. At naghintay ako. Nauna si Eric. Eksakto sa oras. Nakasuot ng kanyang charcoal suit. Iyong izinusuot niya para sa tinatawagan niyang importanteng client. Pumasok siya sa isang coffee shop. Nakilala ko ang Bellamy's. Ang uring lugar na may nakalantat na ladrilyo at mamahaling espresso. Pagkaraan ng 20 minuto. Dumating ang isang babay. Agad ko siyang nakilala mula sa security footage. Madilim na blonde na buhok. Parehong blazer o isang katulad. Naglakad siya ng mag-isa. Oras sa counter ng mag-isa. Umupo sa tapat niya na tila ito ay routine. Na parang ginawa na nila ito ng maraming beses kaya hindi na kailangan ng pag-isip ang choreography. Pinanood ko sila sa bintana ng halos 40 minuto. Ang pinaka-nakagulat sa akin ay hindi ang pagmamahalan. Walang matagal na pahawak. Walang nakaw na halik. Walang anumang sumisigaw ngang romansa tulad ng halos inaasahan ko. Halos inasahan ko sa ilang kakaibang paraan. Dahil kahit papaano,
ay magiging simple ang isang affair. Ang nakita ko sa halip ay isang bagay na mas tahimik. At mas nakakabahala, mga papel na nagpapalitan. Isang folder na nagpapalit ng kamay. Itinuturo ni Eric ang isang bagay sa pahina habang tumatango ang babae na seryoso ang ekspresyon. Nakatuon. Parang businesslike. Hindi sila dumating. Sama-sama. Hindi rin sila umalis ng makasama. Nauna siyang umalis. Mabilis na naglakad patungo sa isang silver sedan na nakaparada 2 blok ang layo. Umalis siya pagkaraan ng 10 minuto. Sinuri ang kanyang telepono. Inayos ang kanyang taye. Umuwi na parang walang kakaibang nangyari. Nang gabing iyon, muli akong nagising. Iniisip ito. Hindi ito humansa. Naisip ko, o kung gayon, ito ay nakabalot sa ibang bagay. Isang bagay na inensayo. Isang bagay na maingat. 2 taon na gumawa ng sayaw na ito ng sapat na beses upang malaman kung paano maiwasan ang hinala. Kung gaano katagal maghihintay sa pagitan ng pagdating. Kung aling pasukan ang gagamitin. Samantala, si Eric mismo ay tila nagbabago sa maliliit na paraan. Duda ako na may makakahuli maliban sa isang asawang 19 na taon ng kasal. Ang kanyang telepono, na dati ay nakalagay ng walang ingat sa kitchen counter habang naliligo siya. Ngayon ay kasama niya saan man. Kahit sa banyo. Kahit sa paglalakad nga siya. 2 beses niyang binago ang kanyang Pasko de Salub ng 2 linggo. At nang tanungin ko siya tungkol dito ng kaswal. Bumulong siya tungkol sa mga security protocol sa trabaho at mabilis na binago ang paksa. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa gabi ng mag-isa. Ang telepono ay nakasiksik sa kanyang tainga. Mahina ang boses. At nang tanungin ko kung sino ang kausap niya, sasabihin niyang, trabaho lang. Sa tono na dati ay magaang at ngayon ay. Kung pakikinggan kong mabuti, ay bahagyang masyadong mabilis. Hindi ko siya sinundan sa mga paglalakad na iyon. Sinabi ko, sa sarili ko na, hindi pa. Iyon ang tamang sandali. Hindi pa ako handang malaman ang lahat. At may isang instinct sa akin. Ang parehong instinct na nagpanatili sa aming kasal na matatak sa loob ng 19 na taon. Ang instinct para sa pagtitiyaga ang nagsabi sa akin na kung masyado akong nagmadali. Mas mahihing mahaling lang siyang makta ako. At kailangan ko siyang maging pabaya ng kaunting panahon pa. Kaya pinanut ko. Idinokumento ko. Pinuno ko ang itim na notebook na iyong namgapetsa at oras at maliliit na inconsistencies na nagsisimulang bumuo ngang isang hugis na hindi ko pa naintindihan. Ngunit alam kong sa isang lugar na malalim sa aking dibdib ay mas malaki kaysa sa isang babae na nakasuot na blazer sa isang coffee shop. Pagkatapos, sa isang maulang, linggong hapon habang si Eric ay nasa gym. Umupo ako sa kitchen table para ayusin ang mga lumang dokumento ng buwis. Isang bagay na ginagawa ko bawat taon sa panahong iyon. Isang ukali na kasing rutina ng aming pamimili ng grocery tuwing Sabado. Kumuha ako nga folder na bumabalik nga 6 na taon. Sinuri ang mga wedua at resibo at mga lumang bank statement. Hati lang ang isip ko sa gawain. Doon ko ito nakita. Nakasiksik sa loop ngang isang folder na may markang nga pamumuhunan 2021. Kalahating nakalibing sa ilalim ng mga lumang brokerage statement ay isang pahina na naglilista ngang isang account number na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Umupo ako sa kitchen table na yon ng matagal. Nakatingin lang sa account number na parang sa pagtitik ng matagal ay may papaliwanag nito ang sarili. 19 na taon ng kasal. At akala ko alam ko ang bawat account na hawak namin. Bawat statement na dumarating sa aming mailbox. Bawat line item sa aming pinagsamang tax return. Hindi ito pinaksama. Wala rin ito sa pangalan na kilala ko. Isang serya lamang ang mga digits at isang routing number na konektado sa isang bangko na hindi ko pa narinig na binanggit ni Eric. Kahit minsan sa halos 2 dekada naming makasama. Wala akong sinabi sa kanya. Sa puntong iyon,
Ang katahimikan ay naging sarili nitong uring ang kasanayan. Isang bagay na hindi ko komportable na nagiging magaling. Sa halip, kinabukasan, Lunes, tinawagan ko si Rebecca Reyes. Nakilala ko si Rebecca taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng isang kaibigan. Nung tinulungan niya ang isang coworker ko sa isang magulong sitwasyon ng custody, naalala ko siyang matalas. Walang pag-alinlangan. Ang uring ng babay na hindi nag-aaksaya, ang oras sa pagbibigay ginhawa kapag ang mga facts ang mahalaga. Tinawagan ko ang kanyang office at sinabi ko na kailangan ko ang konsultasyon. Nang tanungin niya kung tungkol saan. Sinabi ko lang. Sa tingin ko, may tinatago ang asawa ko. Hindi ko pa alam kung ano. Nagita kami 2 araw pagkatapos sa kanyang office sa downtown. Lahat ay malinis. Mga libro ngang batas at isang bintana na nakatingin sa ilog. Inilatag ko ang lahat nga mayroon ako. Ang notebook. Ang mga litrato na tahimik kong kinunang-kina. Erika tangbabay sa labasen ni Bellamis. At ang kakaibang account number mula sa tax folder. Nakinig si Rebecca nang hindi humihinto. Ang kanyang panulat ay patuloy na gumagalaw sa isang legal path. At nang matapos ako, ibinaba niya ang panulat at tiningnan ako nang may ekspresyon na hindi eksaktong pakikiramay. Ito ang isang bagay na mas kapakipakinabang kaysa ron. Fact 1. Bago ka magsalitang kahit isang salita sa kanya. Sabi niya, kailangan nating maintindihan kung ano ang kinakaharap natin sa pinansyal. Ang paghaharap ng walang impormasyon ay kung paano nawawala ang lahat ng tao. Tingnan muna natin ang pera. Iyon ang simula ng mga linggo na may lalarawan. Ko lamang bilang kakaiba. Tahimik. At metodiko. Kinuha ni Rebecca si David Tan. Isang forensic accountant na tahimik na lalaki na nasa edad 50 na may pasensya, isang taong gumugol ng karera sa paglutas, ga sikreto ng ibang tao. Hiniling niya sa akin na bigyan siyang akses sa bawat dokumento sa pinansyal na maari kong kolektahin statement. Mga tax filing. Mga summary ng retirement account. Anumang may pangalan namin. At anumang wala. Sa simula. Lahat ay tila ordinaryo. Laking mahigpit na pinamamahalaan ni Eric ang aming finances. Ito ang kanyang propesyon. Pagkatapos ng lahat, at wala akong dahilan upang pagdudahan ang nga numero na ipinapakita niya sa akin bawat taon sa panahon ng buwis. Maluzok ang aming pinaksamang account. Nasa schedule ang aming mortgage. Walang anumang nakatawag pansin. Nang matuklasan ni David ang pattern. Malilich na transfer. Katamtaman. Halos makalimutan na halaga. 400 piso dito. Kusi sa doon. Gumagalaw palabas ng isang business account na malaya ang pamamahala ni Eric. Laging nananatili sa ilalim ng threshold na karaniwang nagpapalita ng automatikong pagulat ng bangko. Nangyayari ang mga ito buwan-buwan. Kung minsan ay 2 beses sa isang buwan. Laking sa hindi makatulad ng kapetsa na tila random sa isang kaswal na paktingin. Ngunit hindi kaswal ang tingin ni David. Bumuo siya ang isang spreadsheet buwan-buwan. Taon-taon. At nang ilatag niya, ito sa harap ni na Rebecca at ako. Malinaw ang pattern. Bawat transfer ng walang pagbubukot ay napupunta sa parehong tatanggap. Isang limited liability company na tinatawag na Meridian Consulting Group. Sinuri ko iyon. Sabi ni David. Inililipat ang isang folder sa buong mesa. Sa papel. Ang Meridian ay isang business consulting firm na nakarehistro 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit halos walang bakas. Walang tunay na client na maaari kong verify. Walang website na karapat-dapat banggitin. Walang ebidensya ang aktual na consulting work na ginagawa. At gayon pa man, nakatanggap ito. Huminto siya. Sinuri ang kanyang nga notes. Mahigit lamang sa 340,000 piso sa nakalipas na 5 taon. Naalala ko na ang numero ay lumapag sa isang lugar sa aking dibdib na parang isang bato na nahulog sa tubig. 340. Niche piso.
Perang nagmula sa mga account na pinaniniwalaan kong nagpopondo lamang sa mga gastos sa negosyo ni Eric, mga subscription sa software. Minya bayad sa kontraktor, ang karaniwang gastos sa pagpapatagbo ng isang financial consulting practice. Sa halip, tahimik itong inilipat buwan-buwan sa isang kumpanya na tila halos walang ginagawa. Sumandal si Rebecca. Ang kanyang boses ay may sukat ngunit seryoso. Stefania, gusto kong maging tapat sa iyo. Ang mga tao ay karaniwang hindi nagtatayongam ga istruktura na tulad nito ng aksidente, at hindi nila itinatago ang pera ng ganito kaingat maliban kung nagpaplano sila para sa isang bagay. Isang diborsyo, isang retirement na ayaw nilang malaman mo ang laki, isang hinaharap na binubuo nila nang wala ka. Matagal akong umupo roon. Nagbalik ang isip ko sa coffee shop, sa folder na ipinasa sa pagitan nina Eric at ang babae. Sa maingat na paraan na inensayo nila ang pag-iwas sa pagdating o pag-alis ng makasama. Akala ko, marahil ay bobo, na anuman ang naguugnay sa kanila ay emosyonal. Isang affair. Kahit isang matagal, kahit isang seryoso, ay isang bagay na kalaunan ay maunawaan ko, masakit. Oh! Ngunit naiintindihan sa paraan na naiintindihan ang kahinaan ng tao. Ito ay iba. Ito ay pakiramdam na ininyero. Sa tingin ko, dahan-dahan kong sinabi. Sinusubok ang mga salita habang sinasabi ko ang mga ito. Hindi lang siya isang babay na nakikita niya. Sa tingin ko, may koneksyon siya sa kumpanya na ito sa ilang paraan. Nakpalitan ng tingin sina Rebecca at David na hindi ko may paliwanag. Iyan mismo ang alamin natin. Sabi ni Rebecca. David, mari mo bang kunin ang mga ownership record ng Meridian? 3 araw pa ang inabot ni David. Ang mga corporate filing sa aming estado ay hindi laging diretso. Lalo na para sa mas malilit na LLC na itinatag sa pamamagitan ng mga registered agent, particular para itago ang ownership. Ngunit matiyaga at masinsinan si David. At isang Huwebes na gabi, angkop na isa sa mga araw na naging bahagi ng regular na pattern ni Eric. Tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang registered owner. Sabi ni David, maingat ang kanyang boses. Ang boses ng isang lalaki na nagbigay ng mahirap na balita dati. At alam na walang magiliw na paraan para gawin ito. Ipinapadala ko na sa iyo ang dokumento ngayon. Binuksan ko ang file gamit ang aking mga kamay. Hindi pa gaanong matatag. Isang pahina lamang. Opisyal at hindi kapansin-pansin sa pagkakayos nito. Na naglilista ng nagtatag at nagisang may-ari ng Meridian Consulting Group. Matagal akong nakatitik sa pangalan bago ito lubos na pumasok sa aking isip. Siya iyon. Ang babae mula sa supermarket. Ang babae mula sa Bella Maze. Ang babae na sandaling lumapag ang kamay sa braso ng aking asawa sa isang security camera. Recording na nagpabago sa lahat. Natalie Lopez ang pangalan niya. Natalie Lopez. Sinabi ko ang pangalan ng malakas ng isang beses. Mag-isa sa aking sasakyan sa parking garage pagkatapos umalis sa office ni Rebecca. Para lang maramdaman kung gaano ang pakiramdam nito sa aking bibig. Walang pakiramdam. Panggalan energy, isang estranggero. Ordinaryo at hindi kapansin-pansin. Nakakabit sa isang babae na tila tahimik na binabago ang aking buhay sa loob ng maraming taon nang hindi ko nalalaman. Sinimulan ko siyang saliksikin sa paraan na sa tingin ko ay ginagawa ngang karamihan ng nga tao kapag natuklasan nilang naging sentro ngang kanilang kasal ang isang estranghero. Maingat. Obsessively sa gabi na may isang tasa na lumamig sa tabi ng aking laptop. Habang natutulog si Eric sa taas na walang kamalay-malay. Ang online presence ni Natalie ay polished. Profesional. Eksakto kung ano ang inaasahan mo mula sa isang taong gustong magpakita ang kakayahan. Inilarawan siya ng kanyang LinkedIn bilang isang strategic business consultant na dalubhasa sa growth partnerships. Ipinakitang kanyang profile photo na nakasuot siyang parehong style ng blazer na nakita ko sa Bella Maze. Nakangiting ang kumpiyansa.
Inensayong ngiting ang isang taong sanay na seryosohin sa mga silit na puno nga lalaki. Ngunit si Rebecca, na laging masinsinan, ay nagpatuloy pa kaysa sa isang pagtingin sa LinkedIn. Nagpatulong siya sa isang paralegal na humila ang mga public court record at ang lumabas. Ay nagpinta ng ibang larawan kaysa sa binuo ni Natalie online. 2 kasong sibil mula halos isang dekada na ang nakakaraan. Isa mula sa isang dating business partner na nag-akusa ng paglabag sa kontrata. Isa pa mula sa isang investor na nagsasaad na naloko siya tungkol sa kakayahang kumita ng isang kumpanya na tinulungan ni Natalie na patakbuhin. Parehong naktapos sa mga settlement na tahimik at hindi isiniwalat. Ang uri ng resolusyon na nagpapawala ng problema mula sa public conversation nang hindi kailanman umamin ng kasalanan. Walang kriminal. Nilinaw ni Rebecca nang ipakita niya sa akin ang nga filing. Walang anumang magpapatunay na fraud ng mag-isa. Ngunit ito ay isang pattern. Mga nabigong partnership. Nga taong naiwang may dalang ang problema. At ang gayon ay isang consulting company na halos walang tunay na negosyo na tahimik na pinopondohan ng iyong asawa. Hindi ako gaanong sumagot. Nagsisimula kong maintindihan na ang mga pattern ang buong kwento dito. Hindi isang dramatikong pagtataksil. Ngunit mataon maliliit. Maingat na pagala. Bawat isa ay hindi ka pansin-pansin ng mag-isa. Bawat isa ay bahagi ng isang mas malaking bagay kapag sa wakas ay nakita mo silang makasama sa bahay. Si Eric ay naging helos nakakagulat na lundo. Kakaiba ang panonod ko sa kanya sa mga linggong iyon. Alam ang nalalaman ko na. At nakikita kung gaano kababa ang bigat nito sa kanya. Kung mayroon man, tila mas magaang siya. Mas kumpiyansa. Isang gabi habang naghahapunan. Nang walang ano-ano, binanggit niya ang retirement. Totoong retirement. Hindi ang malalayong hypothetical na pinagbibirohan namin nung mas bata pa kami at walang pera at nangangarap tungkol sa isang araw? Naisip ko. Sabi niya, hinihiwa ang kanyang manok na parang ang pag-usap ay ang pinakakaswal na bagay sa mundo? Siguro dapat neting isipin na ibenta ang bahay sa loob ng ilang taon. Sa mas mainit na lugar. Sa Palawan. Siguro. O sa Bohol. Sa isang lugar na mas mababang property taxes. Mas magandang panahon para sa aking tuhod. Medyo natawa siya sa kanyang sariling biro. Ngumiti ako at sinabing maganda iyon. 19 na taon na ang nakakaraan. Iyon ang ibig kong sabihin. Nang gabing iyon. Gayunpaman. Naintindihan ko kung ano talaga ang sinasabi niya sa akin. Kahit hindi niya, naintindihan na may sinasabi siya sa akin. Hindi niya iniisip ang isang hinaharap na kasama ako. Nahahanda siya ang isang paglabas. Inilalagay ito bilang isang pinagsamang pangarap. Upang pagdating ng panahon, kapag ang mga account ay sa wakas ay nakalagay ng eksakto kung saan niya gusto, ang paglipat ay magiging natural, voluntaryo. Ideya ko rin tulad nga niya. Maaari ko siyang kinumpronta doon mismo sa pagkainan. Kung minsan ay humihiga ako sa gabi na nag-ensayo kung ano eksakto ang sasabihin ko. Ang masalita ay nagayos sa aking isip na parang isang script na hindi ko kailanman sinabi. Ngunit malinaw si Rebecca mula sa aming unang pagkikita ang paghaharap ng walang proteksyon ay kung paano nawawala ang lahat ng kababayhan. Kailangan kong maging handa bago ko ipaalam sa kanya na naintindihan ko ang ginagawa niya. Kaya sa halip na galit, pinili ko ang paghahanda. Sa sumunod na 2 linggo, tahimik akong nagtrabaho kasama si Rebecca upang secure ang sarili kong pinansyal na posisyon. Gumagalaw ng may parehong maingat na presisyon na tila ginamit mismo ni Eric upang buuin ang kanyang nakatagong istruktura. Sinuri namin ang titulong aming bahay. Kinumpirma na ito ay pinagsama-samang pinangalanan na nagbigay ng ilang proteksyon. Ngunit hindi sapat ng mag-isa. Idinokumento namin ang bawat pinagsama-samang account. Bawat investment. Bawat asset na nakuha sa panahon ng aming kasal. Bumuo ang isang paper trail na magiging
napakahalaga kung ito ay magiging isang legal battle na pinaghihinalaan kong mangyayari sa kalaunan. Nagbukas ako ng hiwalay na account sa aking pangalan lamang. Katamtaman sa simula. Naglilipat ng malilit na halaga mula sa aking kinikita sa design business. Walang anumang dramatic na sapat upang may grace ng mga flags. Walang anumang magpapahiwatig kay Eric na may nalaman ako. Kakaiba ang pakiramdam. Halos parang nagiging bersyon ako niya. Nag-e-engineering ng sarili kong tahimik, na istruktura habang nakangiti sa hapagkainan gabi-gabi. Pero sinabi ko sa sarili ko na mahalaga ang pagkakaiba. Hindi ako nagtatago ng pera para takasan ang pananagutan. Pinoprotektahan ko ang sarili ko mula sa isang lalaki na nagpasya na tila taon na ang nakalipas na ang pananagutan ay hindi isang bagay na utang niya sa akin. Walang napansin si Eric. Iyon marahil ang pinakakakaibang bahagi ng linggong iyon. Kung gaano kadali akong gumalaw sa aming buhay ng makasama. Mapagbigay. Mapagmahal. Kahit na nagtatayo ng kasolaban sa kanya sa likod ng isang ngiti na naging pangalawang kalikasan na, pinyuri niya ako sa isang bagong client project. Nagdala siya ng bulaklak sa bahay isang Biyernes, nang walang partikular na dahilan. Ang uri ng kilos na dati ay may kahulugan. At ngayon ay parang isang data point. Isa pang bahagi ng isang pagganap na ngayon ko pa lamang natututunang makita ng malinaw. 2 beses akong kinontak ni Rebecca ng linggong iyon. Karamihan ay tungkol sa logistics mga signature na kailangan. Mga dokumento na kokolektahin. Maliliit, na legal na mekanismo na tahimik niyang inilalagay upang i-freeze ang ilang pinagsamang asset mula sa karagdagang paggalaw ng hindi namin alam na nangyari ang freeze. Samantala, si David ay naging tahimik sa loop ng ilang araw. Malalim sa pinansyal na bakas. Sinusuri kung saan eksaktong napunta ang lahat ng perang iyon pagkatapos umalis sa Meridian Consulting Group. Pagkatapos, isang Huwebes na habang wala si Eric sa inasahang huling client dinner. Tumawag si David. Stefania. Sabi niya. At may isang bagay sa kanyang boses ang nagpatayo sa akin bago ko pa man namalayan na ginagawa ko ito. Nakita ko kung saan talaga napupunta ang pera. Hindi ito nananatili sa LLC. Lumilipat siya ito sa ibang lugar. Tinanong ni David kung maari siyang pumunta sa office ni Rebecca kinabukasan sa halip na ipaliwanag ang lahat sa telepono. At may isang bagay sa maingat na paraan ng kanyang pagsasabi nito ang nagsabi sa akin na hindi. Ito isang pag-usap para sa isang nagmamadaling tawag sa gabi. Halos hindi ako natulog ng gabing iyon. Umuwi si Eric bandang alas 10. Hinalikan ang nuko. Binanggit ang tungkol sa client dinner na nagtagal. At tumango ako at walang sinabi tulad ng itinuro ko sa sarili ko sa loob ng ilang linggo na ngayon. Humiga ako sa tabi niya sa dilim. Nakikinig sa kanyang pahinga. Hanggang sa makatulog. Nagtataka kung ano eksakto ang natuklasan ni David na naging maingat ang kanyang boses. Kinaumagahan. Nakaupo ako sa tapat ni na Rebecca at David sa parehong malinis na office na may tanawin ng ilog. At inilatag ni David ang isang serye ng mga printed page sa buong mesa. Bawat isa ay bahagi ng isang financial trail na ginugol niya, ang mas malaking bahagi ng 2 linggo sa pagbubuo. Ang pera mula sa Meridian ay hindi nananatili. Paliwanag niya. Sinusundan ang isang linya sa isa sa mga pahinagamit ang kanyang daliri. Dumadaan ito sa 2 iba pang business account muna. Parehong nakarehistro kay Natalie Lopez. Parehong tila lehitimong consulting revenue sa papel. Mula doon, ito ay muling ini-invest. Real estate. Karamihan ay mga investment property. 3 sa mga ito na nasubaybayan ko. Lahat ay binili sa ilalim ng hiwalay ng mga shell company. Iba't ibang pangalan. Iba't ibang registered agent. Ngunit ang funding source ay bumabalik sa parehong lugar bawat beses. Inilipat niya ang isang huling dokumento sa buwang mesa. Isang property record para sa isang bahay sa tabing lawa. 2 estado ang layo na binili 18 buwan
na ang nakakaraan sa ilalim ngang isang kumpanya na tinatawag na Brightwater Holdings. Ang nakalistang manager ay si Natalie Lopez. Ang paunang capital contribution, ayon sa filing, ay nagmula sa isang business loan na nang subaybayan ni David Ang, pinanggalingan ng pondo, ay direktang bumalik sa Meridian at kalaunan ay kay Eric. Hindi lang siya nagloloko. Tahimik na sabi ni Rebecca. Pinapanood ang aking mukha habang nagsasalita siya. Nagtatayo siyang isang buwang pangalawang pinansyal na buhay na tahimik na pinopondohan mula sa mga account na hindi mo lubos na nakikita, na nakabalangkas sa pamamagitan ng isang babae na tila tinulungan ang ibang tao na maglipat ng pera dati sa mas malabong kalagayan. Sinisadya ito. Stefania. Hindi ito isang lalaki na emosyonal na nasangkot at nawalan ng bait. Ito ay isang lalaki na nakpapatupad ng isang plano. Umupo ako ng matagal. Nakatidig sa property record. Ang pangalan ng Shell Company. Ang maingat na arkitekturang lahat. At may isang bagay na nagbago sa akin. Pagkatapos. Hindi eksaktong kalungkutan. Bagaman naroon pa rin ang kalungkutan. Nakabaon sa ilalim ngang ibabaw. Ang bumangon sa halip ay isang kakaibang uring kalinawan. Sa wakas ay naintindihan ko ang hugis ng pinapanood ko sa loob ngang ilang linggo. Hindi sinatalyang punto. Hindi kailanman. Siya ay infrastruktura, isang paraan ngang paglilipat ng prasa, mga paraan na tila sa sinumang kaswal na tagamasid ay walang kaunayang business activity, sa halip na isang asawa na tahimik na naglilipat ng mga marital asset bago ang isang pagalis na pinaplano. Niya sa lubehe maraming taon, ang mga pagpupulong sa coffee shop. Ang folder na ipinapasa-pasa. Ang maingat na choreography ng pagdating at pagalis ng magkahiwalay. Walasam nga ito ang tungkol sa romansa. Hindi pangunahin. Ito ay tungkol sa logistics. Lahat binuo ni Eric. Napaktanto ko. Ay ganap na nakasalalay sa isang kondisyon na hindi ako kailanman nagtanong ng kahit isang katanungan. Ang mahalaga sa legal, sabi ni Rebecca, ay ang intensyon. Ang pagpapatunay ng affair ay maring magbigay sa iyo ng isang sympathetic judge. Ngunit ang pagpapatunay na sadyang inilipat niya ang marital asset sa labas ng kasal. Inilalagay ang kanyang sarili sa posisyon na umalis ng may higit pa sa kanyang nararapat. Iyon ang nagpoprotekta sa iyong pinansyal na hinaharap. Iyan ang kailangan nating maging airtight. Sa sumunod na mga araw, nagtrabaho ako kasama si Rebecca upang mag-file ng tinatawag niyang mga protective motion. Nga tahimik na legal na mekanismo na magpa-freeze ng ilang account mula sa karagdagang paggalaw na magiging epektibo sa sandaling na-file ang nga ito nang hindi nang angailangan ng agarang kaalaman o pahintulot ni Eric. Kakaiba ang pakiramdam. Alos surreal. Ang pagpirmang nga dokumento na legal na manghihimasok sa aking sariling kasal. Habang si Eric ay nakaupo 2 silid ang layo sa kanyang home office. Humuhuni ni kung ano sa radyo. Lubos na walang kamalay-malay na ang nga pader sa paligid ng kanyang maingat na. Ang istruktura ay tahimik na sumasara. Hiniling ko rin kay David na tulungan akong kolektahin ang lahat sa isang single organized file. Mga bank statement. Mga property record. Ang mga dokumento ng LLC ownership. Ang mga transfer history. Lahat ng ito ay nakayos ng chronologically. Hindi matatawaran. Kumpleto. Tinawagi ito ni Rebecca na pagbuuan na isang record. Sa sarili ko, naisip ko ito bilang pagbuo nga, katotohanan na inilatag sa isang anyo na walang sinuman ang makapag-away. Walang sinuman ang makapagpapalusot. Sa bahay, nagpatuloy ang buhay sa kakaiba nitong doble ritmo. Si Eric ay nanatiling mapagmahal. Lundo. At lubos na siya. Ang bersyon nga niyang sarili na minahal ko 19 taon na, ang nakakaraan. Kaakit-akit at mainit at walang katapusang nakapagpapapanatag. Tinulungan niya akong magdala ng grocery mula sa sasakyan. Nagtanong siya tungkol sa aking mga design client na tila may tunay na interes.
Isang gabi. Hinila niya ako papalapit sa sofa habang nanonood kami ng pelikula, na hindi naman talaga namin pinapanood at tahimik na sinabi sa akin, na nagpapasalamat siya para sa akin. Para sa aming. Kung gaano katatag ang aming relasyon. Hinayaan ko siyang hawakan ako. Hindi ako lumayo. Kung minsan ay nagtataka ako kung ginagawa ko rin akong hindi tapat. Hinahayaan siyang maniwala na walang nagbago. Habang tahimik kong inaayos ang ebidensya ang lahat ang nagbago. Ngunit sinabi ko sa sarili ko na may pagkakaiba sa pagitan ng panlilinlang na binuo upang protektahan ang sarili at panlilinlang na binuo upang paksamantalahan ang isang taong nagtitiwala sa iyo. Ginagawa ko ang una. Si Eric sa loob ng maraming taon ngayon ay ginagawa ang huli. Sa pagtatapos ng linggong iyon, tumawag si Rebecca na may ideya na nakpahinto sa akin sa aking kusina. Sa tingin ko, oras na, sabi niya, para pagsamahin ang lahat sa isang silid. Hindi courtroom. Hindi pa. Isang lugar na pribado. Isang lugar na kontrolado. Kung saan may lalatak natin ang lahat ng sabay-sabay. Si Eric. Si Natalie. Ang dokumentasyon. Lahat na iyon. Kung minsan ang pinakamabisang bagay ay hindi isang legal filing. Ito ay simpleng pagpuwersa nga, katotohanan sa isang silid na walang sinuman ang makatakas. Tinanong ko siya kung kailan ka man handa. Sabi niya, ngunit Stephanie, kapag ginawa natin ito, wala nang balikan sa pagpapanggap. Kailangan mong siguraduhin. Tumingin ako sa palihit na aking kusina. Iyong nirenovate namin ni Eric 8 taon na ang nakakaraan. Iyong kung saan minsan ay tinulungan niya akong pumili ng cabinet hardware. Naktatawa ng kung gaano katawa-tawa na ang dalawang matatanda ay maring gumugol ng 45 minuto sa pagtatalo tungkol sa brushed nickel kumpara sa matte black. Walang anumang sa alaala na iyon ang naramdaman na kasinungalingan. At iyon, napaktanto ko. Ang pinakakakaibang bahagi ng lahat na ito. Ang ilan sa mga ito ay marahil totoo. At ang ilan sa mga ito ay tila arkitektura na sa simula pa lamang. Handa na ako. Sabi ko sa kanya. Umupa akong isang maliit na pribadong conference room sa downtown sa isang business center 2 palapag sa itaas ng isang law firm. Minsan ay nakikipagtulungan si Rebecca sa uring neutral. Hindi kapansin-pansing espasyo na maaring pag-aringang sinuman at walang kahulugan kina Eric o Natalie. Mga dingding na salamin na nakaharap sa isang pasilyo. Isang mahabang mesa na may 8 upuan. Isang larawan ng tubig na walang sinuman ang hahawakan. Sinadya ko itong piliin. Walang anumang bumulong ng tahanan o kasal o 19 na taon ng pinagsamang kasaysayan. Ito ay simpleng isang silid. At ang mahasilid ay hindi pumapanig. Ako mismo ang nagimbita kay Eric. Tinawagan siya ng Martes at sinabi sa kanya na kailangan kong pag-usapan ang isang mahalagang bagay tungkol sa aming finances. Isang bagay na hindi makakapahintay para sa isang kaswal na pag-usap sa bahay. Medyo curious siya. Marahil ay medyo nag-aalala. Ngunit hindi nalarma. Ang tonong isang lalaki na naniniwala hanggang sa sandali na hindi niya na naniniwala. Nahawak pa rin niya ang kontrol sa narrative. Hiwalay na inayos ni Rebecca ang pag-imbita kay Natalie sa ilalim ngang pakukunwari ngang isang usapin sa negosyo na may kaugnayan sa banking relationships ng Meridian. Isang bagay na sapat na malabo upang hindi magtaas ng hinala. Ngunit sapat na opisyal upang matiyak ang kanyang pagdalo. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na inanyayahan ang isa. Ang detalyang iyon ay mas mahalaga kaysa sa halos anumang bagay sa plano. Matatak si Rebecca tungkol dito mula sa simula. Nagsasabi ngang totoo ang matao. Sabi niya, kapag nabigla, sila sa harap ngang taong pinakamabibigat nilang tinatago. Dumating ako una. 2 minuto ng mega. At inayos ang mga dokumento sa mesa, magabang transfer record. Ang Meridian Ownership Filing. Ang Brightwater Holdings Property Record.
Ang maingat na binuong timeline ni David na naguanay sa bawat piso mula sa pinagmulan nito hanggang sa huling kinalalagyan nito. Inilata ko ang ito ng makakasunod mula kaliwa hanggang kanan. Isang visual na trail na nagsasabi na buong kwento ng walang kailangang sabihing salita. Matatag ang aking makamay. Naalala ko na halos nagulat ako doon. Sumunod si Erich. Sumulyap sa mga folder na nakalatak sa mesa na may bahagyang pakalito na hindi pa naging alarma. Ano ang lahat ng ito, tanong niya. Umupo sa isang silya sa tapat ko. Bahagyang niluwagan ang kanyang tie. Ang posturang isang lalaki na naghihintay nga. Pag-usap tungkol sa mga retirement account. Hindi isang paktutuos. Hindi ako agad sumagot. Pinapanood ko ang pinto. Pumasok si Natalie 2 minuto pagkatapos. Inaasahan ko. Isang uring ng direktang business meeting tungkol sa banking relationship. Huminto siya sa gitna ngang paglakat sa loob ngang pintuan nang makita niya si Eric na nakaupo na sa mesa. Sandali. Wala sa kanila ang gumalaw. Pinanood ko ang isang bagay na dumaan sa pagitan nila. Hindi eksaktong takot. Ngunit ang nakikitang pagbabago nga, dalawang tao. Na napagtatanto sa parehong sandali na anuman ang maingat na arkitektura, na kanilang binuo ay nalantat na sa liwanag ng araw. Ang katahimikan sa silid na iyon ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Hinayaan ko ito. Sinabi sa akin ni Rebecca na huwag magmadali. Na, ang katahimikan ay gumagawa nga trabaho. Hindi kailanman magajawa ang komprontasyon. At tama siya. Pinanot ko ang mga mata ni Eric na gumagalaw mula kay Natalie patungo sa mga dokumento sa mesa at pabalik ulit. Pinanod ang pakalkula na nangyayari sa likod ng kanyang ekspresyon habang sinusubukan niyang matukoy kung gaano karami ang nalalaman ko. Pakiupo. Sa wakas ay sabi ko kay Natalie. Ang aking boses ay pareho. Halos mahinahon. Umupo siya. Hindi ako kailanman naktas ng boses sa sumunod. Ipinangako ko sa sarili ko iyon at pinalakas ni Rebecca. Walang paksiga. Walang akusasyon na ipinapasa sa mesa. Walang anumang maaring kalaunan ay may alarawan. Bilang isang emosyonal na pagsabog sa halip na isang lehitimong paglalahat ng mga katotohanan. Sinimulan ko lang silang gabayan sa mga dokumento ng isa-isa sa parehong pagkakasunod-sunod na inilatak ni David para sa akin ilang linggo na ang nakakaraan. Ang kasaysayan ga, paglilipat mula sa business account ni Eric patungo sa Meridian mula 5 taon na ang nakaraan. Ang ownership filing na nanganggalan kay Natalie bilang isang nagtatag na miyembro. Ang Brightwater Holdings property record. Ang bahay sa tabing lawa na binili 18 buwan na ang nakakaraan gamit ang pondo na direktang nasubaybayan sa parehong chain. Sinubukan ni Eric sa simula na baguhin ang frame nito. Ito ay isang lehitimong business. Relationship. Sabi niya, ang kanyang boses ay may dalang inensayong kumpiyansa na inaakala kong ginamit niya sa mga kinakabahang client. Ang Meridian ay gumagawa ng consulting work para sa ilan sa aking mga account. Walang illegal dito. Walang illegal sa isang consulting relationship. Payapa akong sumang-ayon. Mayroong isang bagay na napakaliit o sa pinakamababa, ay napakadali na magawa tungkol sa sistematikong paglilipat ng mamarital asset sa masindahan entity na idinisenyo upang panatilihin ang mga ito sa labas ng abot ng iyong asawa bilang paghahanda para sa isang diborsyo na hindi mo kailanman. Binanggit sa akin. Bahagyang bumukas ang kanyang bibig pagkatapos ay muling sumara. Sa tabi niya. Napakatahimik ni Natalie. Nakatuon ang kanyang mga mata sa property record para sa bahay, sa tabing lawa. At naintindihan ko, habang pinapanood, ang kanyang mukha. Na marahil maging siya, ay hindi lubos na naunawaan kung gaano direkta ang kanyang pangalan na nakatali sa bakas. Doon pumasok si Rebecca ng eksakto sa tamang oras. Sinundan pakaraan ngang ilang sandali ni David. Parehong may dalang, kagdagang folder. Parehong umupo sa dalawang natitirang upuan sa mesa. Nang may kalmadong kahusayan ng mga propesyonal na nakagawa na nito. Dati, ang ekspresyon ni Eric ay muling nagbago.
Bahagyang nawala ang kulay sa kanyang mukha habang napagtatanto niya kung ano talaga ang silid na ito. Hindi isang pag-usap. Isang presentasyon. Isang kaso na nabuo na. Kumpleto na. Nahihintay na lamang sa eksaktong sandaling ito upang ilatag sa harap niya. Ginong Ramirez. Sabi ni Rebecca. Ang kanyang tono ay matalas at lubos na profesional. Ang lahat ng nasa harap mo ay nasuri ng forensic accounting. Mayroon kaming 5 taon ng dokumentadong magapaglipat, mga property record, at mga corporate filing na nagpapatunay ng isang malinaw na pattern ng pagtatago ng asset. Gusto kong maaking direkta sa iyo. Hindi ito isang negosasyon kung umiiral ang mga dokumentong ito. Ito ay isang pag-usap tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Tumingin sa akin si Eric. Pagkatapos ay talagang tumingin sa akin sa paraan na hindi niya nagawa sa loob ng ilang linggo. Marahil ay buwan. Pinanut ko ang isang bagay na nakawasak sa likod ng kanyang mata. Hindi eksaktong pagkakasala. Hindi pa. Ngunit ang tiyak na, takot ng isang lalaki na, napagtatanto na ang babae, sa tapat ng mesa, ay gumugol nga, mga linggo sa pagbuongang. Isang buong kaso habang binabati niya ang kanyang sarili kung gaano kaayos ang lahat. Stefania. Simula niya, maaari kong ipaliwanag. Alam ko. Tahimik kong sabi. Iyan mismo ang dahilan kung bakit tayo narito. Inabot ni Rebecca ang kanyang bag at kinuha ang isang huling sobre. Nakaselyo. Tila opisyal. At dahan-dahan itong inilipat sa mesa hanggang sa huminto ito sa harap mismo ni Eric. Matagal siyang nakatitig dito bago niya inabot. Ang kanyang kamay sa unang pagkakataon sa buong gabi ay halatang nanginginig. Binuksan niya ito, namutla ang kanyang mukha. Sa loob ng sobre ay 3 dokumento. At pinanood ko ang mamata ni Eric na lumipat sa bawat isa. Ang kanyang ekspresyon ay nagbabago sa bawat pahina na kanyang binuklat. Ang una ay isang formal na asset protection order na nafile na ni Rebecca. Na nakpapahinto sa karagdagang paggalaw sa mga account na nasubaybayan ni David na epektibo kaagad. Ang pangalawa ay isang financial injunction na partikular na naunay sa Meridian at sa mga property na konektado dito. Isang legal na mekanismo na mangangailangan ng buong pagsisiwalat at pagtutuos ng bawat piso na dumaan sa channel na iyon sa nakalipas na 5 taon. Ang pangatlo ay ang aming divorce petition na nabalangkas na. Napirmahan na sa aking panig. Naghihintay lamang na mapunan ang petsa. Inilapak ni Eric ang papel ng dahan-dahan. Ang kanyang makamay ay nanginginig pa rin. At sa loob ng matagal na sandali ay wala siyang sinabi. Pinanood ko siyang maintindihan sa totong oras na hindi. Ito ang simula ng isang pag-usap. Ito ang katapusan ng isa na nagsimula na pala ilang linggo na ang nakakaraan nang hindi niya nalalaman na nangyayari ito. Nagawa mo na. Simula niya. Pagkatapos ay tumigil. Tinitingnan si Rebecca. Si David. Ang folone. Nakalatak pa rin sa mesa. Na-file na ito. Ang ilan dito. Sabi ni Rebecca nang walang pagbabago. Ang natitira ay depende sa kung paano magaganap ang susunod na pag-usap. Muling tumingin sa akin si Eric at nakita ko siyang naghahanap ngang sasabihin. Ilang bersyon nga pangyayari na maring magpahinasa kung ano ang malinaw na nakalatag sa harap niya. Ipapaalam ko sana ang lahat. Sa wakas ay, sabi niya. Mas tahimik na ngayon ang kanyang boses. Walang kumpiyansa na. Dala nito nang una siyang pumasok sa silid. Kailangan ko lang ng mas maraming oras. Sasabihin ko, sana sa iyo. Stefania. Sumusumpa ako. Naniniwala ako sa sandaling iyon na ang isang bahagi niya ay talagang naniniwala na totoo iyon. Nasa isang lugar sa kanyang isip ay mayroon siyang bersyon ng kwento kung saan sa huli ay pinaupo niya ako at ipinagtapat ang lahat ng dahan-dahan sa kanyang sariling termino sa isang sandali na pinili niya. Ngunit ang bersyon na iyon ay nangailangan na manatili ang aking kamangmangan hanggat kailangan niya. At hindi isang araw na mas matagal.
Kinailangan nito na magpatuloy ako sa pagtitiwala sa kanya hanggang sa magpasya siya na hindi ko na kailangan. Hindi ka nagtayo ng hinaharap para sa atin. Tahimik kong sabi, at naalala ko kung gaano kakalma ang sarili kong boses. Gaano kakaiba ang kalmadong iyon. Dahil sa lahat nege nasa ilalim nito. Nagtayo kang isang hinaharap na gagana lamang kung hindi ko kailanman matutuklasan. Walang sinabi si Natalie sa lahat ng ito. Nakaupo siya ng tahimik. Ang kanyang gamata ay gumagalaw sa pagitan ng mga dokumento at mukha ni Eric. At nang sa wakas ay direktang tumingin ako sa kanya. Siya ang unang umiwas ng tingin. Kinuha niya ang kanyang bag pakaraan ng ilang sandali. Tumayo at umalis sa silid ng walang sinasabing salita. Hindi isang paumanhin. Hindi isang pagtanggi. Wala, sa kakaibang paraan. Sa tingin ko, sinabi nito sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kung gaano kalaki ang tunay, na tungkol sa pagmamahal at kung gaano kalaki ang simpleng negosyo na naging masyado siyang komportable sa paggawa. Matagal pa ring nanatili si Eric. Nagsasabi ng mga bagay na halos hindi ko na matandaan ngayon. Mga paumanhin na naghalo-halo sa isang uringang ingay sa likuran. Ang naalala ko ay ang sandali na sa wakas ay naintindihan niya na walang anumang sasabihin niya sa silid na iyon ang magbabago ngang. Anumang bagay dahil ang mga desisyon ay nagawa na ilang linggo na ang nakakaraan ng tahimik habang siya ay abala sa paniniwala na hawak pa rin niya ang lahat ng kontrol. Sa huli ay umalis siya. Ang sobra ay nakalagay pa rin sa mesa. Ang nilalaman nito ay hindi na isang bagay na maari niyang ipagpanggap na hindi nakita, ang magabuan na sumunod ay hindi naging dramatiko sa paraan na dating naisip ko na maaring mangyari noong una kong sinimulan ang pagtatago ng itim na notebook na iyon. Walang sumabog na komprontasyon maliban sa conference room na iyon. Walang public scene. Walang sigawan. Miring nga papeles at miring nga bugado lamang at ang dahan-dahan. Hindi kaakit-akit na prosesong paghihiwalay ang 19 na taon ang isang pinaksamang buhay sa dalawang makahiwalay. Ang dokumentasyon ni David ay tumibay ng eksakto tulad ng ipinangako ni Rebecca. Ang bahay na aming nirenovat ng makasama. Na nagtataglay nege 6 taon, nege alaala. Kasama ang 45 minuto na ginugol sa pagtatalo tungkol sa cabinet hardware ay nanatili sa akin. Ang aking finances na maingat na protektado sa mga tahimik na linggo bago ang pagpupulong ay nanatiling buo. Hindi ako naghanap ng pahihiganti. Hindi talaga. Bagaman naiintindihan ko kung bakit inaasahan ng ilang tao ang ganoong pagtatapos mula sa isang kwento na tulad nito. Hindi ko kailangan na mapahiya si Eric sa publiko o maparusahan higit pa sa hinihingi ng Gafex mismo. Ang gusto ko sa huli ay simple lamang ang sa akin ay protektado at secure at ang katotohanan ay malinaw na nailatag na walang sinuman. Kasama si Eric mismo. Ang makapagpapanggap na ito ay iba pa sa kung ano ito. Nagsimula ako enge sarili kong design firm ng sumunod na taxable. Isang bagay na pinag-usapan ko sa loop nga, maraming taon. Ngunit hindi kailanman nakahanap ang sapat na tapang upang ituloy. Habang abala, ako sa pagbuoeng buhay, sa paligid ng nga plano ngang iba. Kakaiba ang pakiramdam sa simula. Ang pagpirmang list sa sarili kong pangalan lamang. Ngunit ang kakaibang iyon ay nawala ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. May isang partikular na uri ng kapayapaan na nagmumula hindi sa pagkapanalo, kundi sa wakas ay pagunawa kung nasaan ka, kung minsan sa gabi. Kapag hinahayaan ko ang sarili kong mag-isip, napagtanto ko na ang pagtataksil ay hindi laging isang solong dramatikong sandali. Kung minsan, hindi ito isang kasinungalingan na sinabi ng isang beses at pinagsisihan. Kung minsan, ito ay matao na ginugol ng tahimik sa pagbuong buhay na hindi kailanman sinadya na isama ka. Isang malit na transfer. Isang maingat na pagpupulong. Isang folder na ipinasa sa mesa sa bawat pagkakataon. Hanggang sa isang araw ay isang estranghero ang kailangang magsabi sa iyong katotohanan tungkol sa iyong sariling kasal. Ilang buwan na ang nakakaraan.
Dumaan ako sa parehong supermarket sa Kalye Acacia. Iyong may panaderya na amoy cinnamon. Hindi na ako bumalik doon simula ng Sabado na iyon. Dahan-dahan akong nakmaneho ng hindi sinasadya. Tinitingnan ang pasukan. Naalala ang maingat na boses ni Mang Tonyo. Ang paraan kung paano niya pinili na sabihin sa akin ang isang bagay na hindi niya responsibilidad na sabihin. Dahil lamang sa akala niya ay karapat-dapat akong malaman. Ngumiti ako. Hindi dahil nanalo ako ni anuman. Kundi dahil isang ordinaryong Sabado. Isang matandang lalaki na may 22 taon sa likod nga, berdeng fest na iyon ay nagpasya na ang pagsasabi nga katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa pananahimik, at ang isang pagpili na iyon ang nakbalik sa akin ng aking buhay. Kung nakarating ka hanggang dito sa akin, salamat sa pananatili hanggang sa huli. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa mo sa aking lugar. Kinompronta mo ba siya ng gabing iyon o naghintay ka ba tulad ng ginawa ko mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung saan ka nanonood ngayong gabi? Marami pa kaming kwento na tulad nito na ibabahagi sa iyo. Kaya, mangyaring mag-subscribe para hindi mo makalaktan ang susunod. Ipagpatuloy natin ang paglalakad sa mga kwentong ito.